Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So gusto ko lang batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Taiwan. So hello po sa inyo. Yung mga followers talaga ng ating Panginoong Jesucristo, lalaganap talaga. Kasama po yan sa Kristiyanong pag-asa, our biblical hope, no? Yung Taiwanese people, they will all, not everyone, but the majority will bow down before the Lord Jesus Christ. Yung ethnic group na Taiwanese. So, yung mga followers ni Jesus Christ sa Taiwan, mga nauna na kayo, no? Na sumusunod sa Panginoon. And many more will come in the future. So, ngayon po ang inaaral natin ay Redeemer God. Ang Diyos natin ay manunubos. At ang Panginoon hindi inabort yung kanyang original plan na ang mga bansa dapat sumasambat, nagpupurit, umiibig at nagmamahal at sumusunod sa Diyos, no? Yun yung original plan niya, hindi niya inabort yung mission na yon, hindi niya pinatay lahat ng sangkatauhan, gumawa ng panibagong mundo. Tayo pa rin, same world. Yun pa rin yung tutubusin niya. He is our Redeemer God. So dito po sa mga devotions natin, we're going to attempt to understand the biblical hope. Malawak na topic po ito. Kaya po yung buong Biblia isa-summarize natin. At by the end of this series, lahat tayo malalim na, no, sa pagkakaunawa ng buong Biblia. Something na hindi ko naunawaan sa mahabang panahon kahit nagseminaryan ako, no. Later ko na lang din naunawaan yung Biblia ng ganito ka ganda, no. So, Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Yung talata po natin ngayon ay, nandito na po kasi tayo sa fall. Fall, yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. So, yung talata na aaralin po natin ay matatagpuan po sa Genesis chapter 3, verse 16 to 19. Ito po yung pagkatapos ni Satanas tuksuhin sila Adan at Eva, sila ay nahulog sa kasalanan. Ang Diyos ngayon ay meron ng kaparusahan, meron ng judgment, ipapasailalim na yung buong creation sa paghatol ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa babae kay Eva, meron po itong pangako, no? Genesis chapter 3 verse 15. Talakayin natin sa mga susunod. Dito po sa verse 16, sabi rito, sinabi niya sa babae, paparamihin ko ang iyong paghihirap. Ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Yung panganak, magiging mahirap na yan. Kaya very complicated pag naglilihi, di ba? Hanggang sa panganak, yung pain of childbirth, talagang napakahirap. So, meron pong nangyari na kakaiba. Biologically, yung biological makeup natin, no? Merong huge difference nung hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan tsaka sa nahulog na yung tao sa kasalanan. Now, hindi lang po yun, apektado rin yung lupa. Sabi po rito, curse is the ground. So ito po yung sinabi ng Diyos kay Adan, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Pati yung creation na damay. Mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw-araw ang iyong buhay. Hard work. Hindi naman hard work eh. Yung mabigat na trabaho, backbreaking na trabaho, pumasok na sa, imbis na na-enjoy lang natin yung trabaho natin, pumasok na yung hirap ng trabaho just to earn money para lang makakain ng tinapay. Kaya sabi rito, by the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Pawis ng iyong mukha, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, hanggang sa mamatay ka. So pumasok dito yung death, pumasok dito yung thorns and thistles, yung tinik, na wala naman sa original creation ng Panginoon, tinik at dawag. So, naapektuhan yung buong creation comprehensively. Naapektuhan yung katawan natin, pumasok na yung kirot, hirap, pati sakit kasama na yan, upon, lagnat, sipon, cancer, kidney failure, human suffering, pumasok yung kalamidad, yung malawakang baha, tag-init, matinding yung sobrang tindi ng init, parte ng curse yan eh. Yung curse sa lupa, nagkaroon na rin ng scarcity, tagutom, sama na po lahat yan, no? Lahat po yan ay epekto ng o resulta ng kasalanan ng tao.
pumasok po yung suffering, death, and fall of the nations. So, ito po ay sasummarize ko lang pero napakaganda po itong detalyehin, no? Kasi lahat po ng area ng buhay na apektuhan ng kasalanan. Relationship, may emotional pain, may physical pain, diba? Lahat yun epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Now, isummarize ko lang po. Ito po yung teaching natin ngayong umaga. The results of the fall are suffering, death, and fall of the nations. Paghihirap, pagdurusa, maging sa nature, no? I don't think na yung leon kumakain ng tupa, kumakain ng usa nung original na likha ng Diyos ang mga hayop. Pero kahit sa nature, pumasok din yung suffering. Death, kamatayan. And pangatlo po, na gusto kong emphasize ngayon, no? Fall of the nations. Yung mga bansa po, let me illustrate, no? Salamat dito sa illustrate natin. Creation, napakaganda ng nilikha ng Diyos, pumasok yung kasalanan, nahulog yung buong creation at pinasailalim sa sumpa. Pati po yung mga bansa nahulog din, fall of the nations. Morality ng tao, yung moralidad ng tao sumama, nagkaroon na ng mga samot-saring kasalanan na nauuwi sa gera, hiwalayan sa buhay ng mag-asawa, personal, relational, even national, international conflict. Sama-sama na yun, no? Fall of the nations. Now, yung original plan ng Diyos dito sa creation, na lahat ng mga bansa sasamba, magpupuri, iibigin ng Diyos, susunod sa Kanya, hindi na po nangyayari nung nahulog ang lahat ng tao sa kasalanan dahil sa pagkahulog ni Adan at Eva. Now, yung fall of the nations, lahat ng mga bansa na nagmula kila Eva at Adan na hindi na sumasamba sa Kanya, yun po yung gusto ng Diyos na tubusin niya. Kaya po nagkaroon ng promise of redemption. Kaya yung buong Old Testament, it's a promise na darating yung Redeemer, si Jesus Christ, at siya ang tutubos sa mga bansa. Hindi ho sa kakarambot at kaunting mga tao lang, kundi yung mga ethnic groups, mga Pilipino, Taiwanese, Japanese, na magmumula kila Eva at Adan, sila ay matubos at maipanumbalik sa Diyos. So, yung buong Old Testament, it's about the coming of the Messiah. Promise of redemption. May darating na Redeemer. Kaya po dito sa pagkahulog pa lang ng tao sa kasalanan, right then and there, sabi ng Diyos, Genesis chapter 3 verse 15, ipapanganak ang Messiah. At yung Messiah na yan ang dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya po yung Messiah, ang unang task po ng mission ng Messiah, durugin ang ulo ni Satanas. Genesis chapter 3 verse 15. Right after nahulog ang tao sa kasalanan. So, eto po, aralin po natin itong promise of redemption sa mga susunod na araw. Meron pong pangako ng pagtutubos. Hanggang sa ipanganak yung Messiah, our Redeemer. Yan po ang simula ng redemption nung sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Nagsimula po yun sa time niya hanggang yung bago ang Panginoong Jesucristo umakyat sa langit, inutusan niya ang kanyang mga alagad, humayo kayo, gawin ninyong alagad lahat ng mga bansa. Yung fall of the nations, yung mga nahulog sa pagkakasala rito at ayaw na sumamba sa Panginoon, sabi ni Jesus Christ, gawin niyo silang mga tagasunod ko. Ibalik niyo sila sa original plan, sa original design, na someday lahat ng mga bansa magpupuri, sasamba sa Diyos, iibigin ng Diyos, susunod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin ninyong alagad ko lahat ng mga bansa. At diyan po nagsimula yung growth of redemption, growth of restoration. Sinasamsam na ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa. He's drawing all people. God is drawing all people near to Jesus. Kaya po sa present time, hindi pa natin nakikita yung lahat ng mga bansa sumasamba talaga sa Panginoon, pero makita natin nag-advance na yung ebanghelyo. At yung future po natin, patuloy na pag-abante ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo hanggang sa masakop yung buong mundo ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Now, babalikan po natin yan. Lalalim po tayo rito sa pagkakaunawa ng buong Biblia, God of Redemption. Now, dako po tayo sa application. Number 1 po, be an agent of restoration as God calls people to fight human suffering. Tayo po ay agent of restoration. Ibig sabihin, tayo po ay ginagamit ng Diyos.
Tinatawag tayo ng Diyos para labanan yung lahat ng resulta ng kasalanan. Kaya po, mga kapatid, sa mga nakikinig sa ating mga police, agent of restoration ka. Dati wala namang krimen eh. Original plan ng Diyos, wala namang original creation, wala namang krimen eh. Pumasok yung krimen, kaya ngayon tayo nasa paghahari na ng Panginoong Jesucristo, nilalabanan natin yung krimen. Kaya ang pinakamatindi kong tanong sa lahat ng mga Kristiyano, bawa Kristiyano nasa IT ka, nasaan ang paghahari ni Jesus sa IT? Paano mo dinadala ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa computer engineering? Paano mo dinadala ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa kapulisan? Kung ikaw ay engineer, paano mo ipinapahayag ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa engineering? Kasi tayo po sa present time bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, dala-dala natin yung paghahari ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay dahil tayo ay membro ng kaharian ng Diyos. So, tayo po agent of restoration. Now, tingnan niyo pong mabuti. Sinasabi ng marami, no? May concept tayo na yung Diyos natin parang ang pakialam lang, yung kaluluwa natin, espiritu, mapunta sa langit. Pero tanda natin yung restoration po, all areas of life. Pati trabaho mo maapektuhan, pati pag-handle mo ng family, lahat yan maapektuhan. Kaya yung individual, hanggang sa pamilya mo, hanggang sa komunidad mo, hanggang sa buong bansa, dapat maapektuhan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko sa isang engineer na kakilala ko, sabi ko, kapag ikaw nagtrabaho sa DPWH, ikaw yung doon, nagpapagawa ng mga kalsada, you make sure na dala-dala mo doon yung paghari ng Panginoong Jesucristo. Para yung kalsada natin, dito sa Pilipinas, hindi na bako-bako. Yung kalsada natin dito sa Pilipinas, mapantay na. Kasi parte ng human suffering yun eh. Yung sa mga driver, bako-bako yung kalsada. Kaya ang paghari ng Panginoong Jesucristo, naapektuhan pati kalsada dito sa Pilipinas. Kaya pag ang Kristiyanong politician, Kristiyanong engineer, Kristiyanong kontraktor, naniniwala sa Panginoong Jesucristo at sa paghari ng Panginoong Jesucristo, pag nagtagpo sila, dapat mapantay yung kalsada dito sa Pilipinas. Kasi we are fighting human suffering. We are fighting corruption. Nilalabanan natin lahat ng uri ng korupsyon. Kaya pag sinabi natin we are agent of restoration, lahat po ng aspeto ng buhay natin yan. Lahat ng brokenness dito sa mundo, dapat sinasakop ng paghari ng Panginoong Jesucristo. Kasama na yung broken marriages, broken relationships. Lahat ng brokenness, nagkakaroon ng restoration. Dahil tayo po ay agent of restoration. At tinatawag tayo ng Panginoon, kahit ano pang trabaho natin, kasama yan sa restoration. Gamitin natin yung mga trabaho natin, yung mga karir natin, upang ipahayag ang paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Number 2 po, be optimistic that God makes the world a better place. Tayo po mga Kristiyano, tayo dapat pinaka-positive, pinaka-optimistic. Dapat tayo mga naniniwala na yung Diyos natin ginagawang mas maayos ang mundo. At ginagamit niya yung mga Kristiyano. Ang dami ng kasamaan ang winakasan ng Panginoon. Not 100%. Pero makikita mo, massively, yung pag-aalay ng mga bata sa altar ni Baal, wala na, winasak na ng Panginoon, winakasan na ng Panginoon. Yung mga babae na sinusunog ng buhay, kapag namatay yung asawang lalaki, nawala na rin. Yung slavery, winakasan na ng Panginoon, wala na slavery dito sa mundo. Kapag ikaw meron kang ginawang alipin against the will of the person, nagkakaroon ka ng kaso sa batas. Ang Diyos po ang kumikilos para wakasan yung mga ganong klaseng kasamaan. Sa mundo ngayon, merong slavery, merong abortion, pati yan, wawakasan ng Diyos yan. So, be optimistic that God makes the world a better place. Pangatlo po, believe in the victory of the Great Commission. Na tayo po inutusan ng Panginoong Jesucristo na gawing alagad lahat ng mga bansa. Yan po ay magtatagumpay at yung mundo makakaranas na napupuno yung mundo ng mga taong sumusunod at dumadakila kay Yahweh. Be optimistic that God makes the world a better place and believe in the victory of the Great Commission. Para po sa ating discussion, how convinced are you that the nations will gradually follow Jesus? Gaano ka convinced na yung mga bansa sa mundo gradually, not in just one snap, but through generations, no? Maraming mga henerasyon. May libo-libong taon.
gradually susunod ang mga bansa sa Panginoong Jesucristo? Gaano ka ka-convince sa katotohanan na tinuturo ng Biblia? Para naman po sa ating panalangin, Father, I believe that you are the God of redemption. In you there is hope. You have called us to be your agent of restoration. Please use us. Use me. Make me your hand and feet, eyes and ears, to bring healing in this broken world. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin sa ating devotion, si Ma'am Rita. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At sa mga gusto po ng mas malalimang talakayan, manood po kayo ng mga Quentheology natin. Ito po yung mga tinatalakay ko po doon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.